good morning guys. Kasabong Luzon, Mindanao, ating mga followers, ating mga viewers, lalong-lalo na sa ating subscribers dito sa ating channel, YouTube Kalyaw Kasabong TV. Sa umaga na ito ngayon, magbigay naman ako og kunting tips sa inyo sa kaalaman ko tungkol sa pagpalahi ng manok. Hanggang ilan lang ang limitasyon dapat na kaya natin mabudgetan, abot kaya sa ating bulsa. Dito kasi sa pag-alaga ng manok, alam nyo ba, ibigay ko to og tips sa inyong mga baguhan pa lang. Kailangan dito kung anong abot na makayanan natin, kung hanggang ilang piraso lang ng manok, hanggang doon na tayo. Huwag muna tayong magsobra, huwag masyado tayong magpadami muna. Saka na tayong magpadami ng mga alaga natin ng manok. Kung kayang-kaya na natin, may sapat na tayo nga pagkukunan para sa pang-maintenance nila sa pang-araw-araw. Kasi sa totoo lang, pira ang kinakain araw-araw sa ating mga alagang manok. Ngayon, kung padaming-padami tayo, ang pang-budget natin sa ating manok, halimbawa, ang kaya nating alagaan dapat nasa 20 piraso, tapos gawin mo na isang piraso, paghati-hatiin mo na ngayon ang budget mo, doon na magkaroon ang ating mga alagang manok, mga manipis na pangatawan, payat na, hindi na natin maibigay sa kanila ang sapat na pangailangan sa pagkain nila sa pang-araw-araw, vitamins o gamot, lalong-lalo na kung mayroong manok tayo na magkaroon sakit-sakit. Yan ang totoo. Kaya para sa ating mga backyard birders lang, kung anong abot kaya lang natin, hanggang doon lang muna tayo. Huwag na tayong magpasubra ng padaming-padami nga hindi naman natin kayang masaportahan ang ating mga alaga. Kawawa lang. Di bali sa may mga mapira, mayaman, mga bigtanong sabon, mga malaki ang farm, kasi barya-barya lang sa kanila yan ang ginagasto sa pang-araw-araw sa kanilang mga manok, para sa income nila pumapasok sa kanilang mga kanya-kanyang mga bangko. Yan totoo. Kasi sila milyon-milyon din ang pumapasok sa kanila. Kaya ang nasabi ko sa inyo, barya-barya lang ang pambili sa kanila ng food. Pagkain sa kanila naman, kahit ano yan kadami, kahit punong-punuin pa, kung ano kalaki ang lote nilang ginagamit nilang ginawang farm. Yan totoo. Kaya dito sa mga kapwa ko backyard birders, gumawa ako ng content video ngayon para may advice sa inyo na tulad ko, kung ano lang ang abot kaya ko na manok na alagaan ko, lalong-lalo na number 1 dito sa ating pwesto na paglagyan natin, kung ilan lang ang dapat, huwag na nating sobrahan ng masyado kasi kawawa ang ating manok. Halimbawa, kung maliit lang ang pwesto natin, tapos halimbawa ang manok niyo hanggang 10 lang dapat ang mapaglagyan nyo, gawin nyo na yung 20 piraso, di magkadikit-dikit na yan, kagawa na kayo ng maliit na kulungan na hindi na sila komportabling gumalaw. Kaya ako, limitasyon din ang pag-alaga ng manok kasi ang pinaglagyan ko mga flying pins o itong strap pins. Hindi ko naglagay sa manok kapag ganito na ang mga edad na sa maliit na kulungan. Kasi alam nyo ba, ang manok kapag naglaking na ilagay mo sa kulungan, lalong mula pagkahihit sa kulungan yan, mahina talaga ang kumilos yan, mabagal at saka mahina ang resistensya. Magkaiba talaga ang manok na komportabling gumalaw-galaw tulad yan na pinaglagyan ko, nakadapo yan siya, nakaakyat na ba kasi flying pins. Yan ang pinakita kong sample prueba sa inyo. Tingnan nyo, makagalaw-galaw siya, pwede siyang maakyat baba, exercise, hindi malaki ang mga tuhod nila, at saka diretso ang mga paa, hindi magkaroon mga piki-piki. Anuhin man natin kadami ang ating mga alagang manok, kapag mga reject naman yan, mga piki dahil naglaking kulungan, useless din yan, logi din tayo sa ginagastos natin. Kaya ako, kahit dalawang parte ang pinaglagyan ng manok ko, pero may limitasyon din ako. Kaya lang yun sa akin, ang ginagawa ko, kapag magsobra ng aking mga manok,
ina-out, nagbibinta ako. Kaya walang problema sa akin kung magpadami ako ng manok kasi kahit sisiw pa lang may kumukuha na sa akin yan. Yan ang totoo. Kapag makilala na ang mga linyada nyo nga minamanok tulad sa akin, itong mga Hatch Greco, kilala na ito at saka yung Sweeter Greco. Kaya ma-advise ko rin sa inyo uling mga baguhan pa lang sa aking taga-subaybay, taga-panood dito sa aking channel YouTube Kaliw Kasabong TV. Pipiliin nyo ang mamanukin nyo nga talagang maganda ang performance, mag-ayos ang record sa linya dahil sa manok para kung gustuhin nyo mag-out, magbinta, mabilis mabili at saka pwede ding magpadami kayo kasi sisiw pa lang nabili na. Pero kung hindi mabili agad ang inyong mga manok, magtambak lang yan, dadaming mamroblema pa kayo sa kanila kung asaan yung tabi-tabi sila, itali-tali na lang. Kaya ang ating mga manok parang hindi naging kawawa, komportable ang pinaglagyan nila, magalaw-galaw tulad sa akin, nagpaka-flying pins. Bigyan natin o sapat na ideya. Halimbawa, kung ang kasya sa ating manok, kung 10 lang, wag na natin gawin 20. Kung sobrahan nyo hanggang 12 at 20, wag nang palampasan ng kalahati na. Kasi ang mga manok nyo, hindi na talaga kalagyan. Hindi na kayo makalagay pa ng flying pins kung masakit ang pinaglagyan. Kasi ang manok natin kailangan dapat dito makakilos, komportable, makalipad-lipad, makaakyat baba, makapukalaykay sa lupa. Yan lang, hanggang dito muna ako kasabong. Bukas ulit naman, ibang topic papaliwanag ko sa inyo. Maraming salamat pala sa inyo, sa aking mga nag-subscribe sa akin at saka sa aking mga followers sa aking mga viewers. Thank you sa pagbibigay yung support sa akin. Sa hindi pa nakasubscribe, paki-subscribe naman. Paki-share ang aking video na ito para nga kakalat. Tulungan natin sa ganyang pamaraan kung panoorin nila ang aking mga content video. Marami silang matutunan sa aking i-upload dito sa aking channel kasi tinuturo ko dito kung paano ang pamaraan mula sa sisiw hanggang sa paglaki nila na manatiling malakas, malusog ang pangatawan. Yan lang. Thank you ulit sa pagpanood. Bukas ulit. Bye-bye.